Yung barkada size na cottage, ewan, pero inaabangan ko yun. At syempre, bago tayo bumuo ng another project, kailangan muna natin pagtrabahuan. Nag-apply nga pala ako as a car wash girl. So after namin mag-meeting ni Kramer Ford at nabuo namin yung aming mga pinaplanong design, pinasimulan na namin agad ito. Pagkatapos mag-flooring ng ating magagaling na karpentero, isinunod na agad nila yung paggawa ng skeleton. At dito namin ipinatayo malapit sa batis para relax na relax yung aming mga guests. At nang matapos na yung skeleton, inilalagay naman nila ngayon yung mga nipa. Ito yung magsisilbing bubong para malamig yung ating nipa cabin. Para hindi na kailangan ng aircon, electric fan lang, push na. So ayan, may bubong na yung ating barkada nipa cabin. Ayan. So ito dito yung space na to, dito ilalagay yung table. Tapos pasok dito. Dito na yung mga beds, dalawang beds. Paglabas ninyo, ang ganda na ating yung sailor dito. Bubungad sa inyo dito sa front ng ating barkada ni Pang Cabin. Guys, may kakatulaak guys. Yun nga atin pagka-busy. Pagkatapos ikabit yung amakan wall, isinunod na rin ang pagkabit ng sahig. At agad-agad itong inaplayan ng polyurethane para hindi ito anayin at bukbukin. So ngayon, nilalagay na yung pinto na amakan. Ayan. Ating mga magagaling na carpenter. Tapos pinalagyan na rin dito ng polyurethane. Ayan, ganyan. Ayan. At kinabukasan, pinawiringan ko na rin ito kay Kuya Ugoy. Nagpalagay ako ng 2 ilaw sa loob at sa labas. And then, 2 saksakan. Perfect! May ilaw na yung ating nipa cabin. At meron kami nakitang design sa Pinterest at talagang babagay na kuna namin ng inspiration. Kaya, nagpalagay kami ng pantalan. Matagal yung pantalan. Guys, help! So yung purpose na kaya namin ito nilagyan kasi para maiwasan yung pagkaanas ng tubig. Para maiwasan yung pagkaanas, ano itong Tagalog, pagkaanas? Eruption. Oo. Kasi pag marami nang mahihilo dito, hindi talaga maiwasan na hindi maagnas yung lupa dyan. So maglalagay kami dito ng akyatan at panaugan dyan. At ayan, dumating na ngayong ating pinakustomize na hagdan para sa ating pantalan at agad-agad ko itong pinapinturahan para hindi kalawangin. At kinabukasan, nung natuyo na yung pintura, agad-agad namin itong ipinakabit. Wow! Sobrang ganda! At yung maliit na space sa side by side sa front ng nipa cabin, nilagyan namin ito ng white stones para feel na feel yung nature vibe. At tamang-tama, dumating na rin yung pinakustomize nating lamesa para dito sa ating nipa cabin. It's a long table and long chairs. O diba? Sobrang ganda! At finally, pagkatapos ng lahat-lahat, dumating na rin yung ating in-order online, yung native accent para sa ating drop light. Ganda guys! Inilandscape ko na rin pala yung likod ng nipa cabin sa may bintana area para pagdudungaw sila, makikita nila yung mga flowering plants. Ito pala yung favorite kong birds of paradise kasi hindi ito high maintenance. At sana naman wag apakan ito ng ating mga pasaway na guests. Almost there! Ayan, nakapaglagay na pala tayo ng cortina at ng kutsyon. Oy, Eurotex yan mga bevs ha. Ayan. Ngayon, inilalagay ko naman yung ating malambot na unan. Okay, bukas naman. Oy, napagod na ako, kulera. And this is the final look. And I hope our lovely guests will like it. So as you can see, bonggang-bonggang ventilation ng ating amakan wall para hindi na natin kailangan mag-aircon. Para yung malamig na simoy ng hangin mula sa Mina Waterfalls ay malalanghap ninyo. Naglagay kami ng long tables and chairs where you can hang out. Pwede kayo dyan mag-inuman. Oy, inuman lang ha. Walang susuka dyan. Mahirap maglinis ang suka. I-enjoy yung baon yung food while watching the beautiful scenery in front of the cabin. Pagpasok mo, ayan, kita mo agad yung 2 malalambot na beds and pillows.
Yung sobrang nagustuhan ko talaga dito sa bagong design naming Nipa Caven. Kasi pagbukas mo ng pintuan, yung magandang scenery agad yung bubungad sa'yo. Talagang marirelax ka, marirelieve lahat ng stress mo, makakalimutan at makakamove on ka na kay ex. Charles! Keme! And of course, my electric fan and wide open window. Comment for Caven Tour! Bye!